Mga kaboses, welcome po dito sa ating YouTube channel. Ano po, kumusta ho kayong lahat mga kaboses? Sana ay nasa mabuting kalagayan ho kayo mga kaboses. Ngayon pong araw, itatalakayin ho natin ito nga hong artikulo ni Jarius Bundok po na isa hong journalist mga kaboses, kung saan po laban ho ng artikulong ito yung sagot sa katanungan hong pwede nga bang makapag-file ng bail si former President Rodrigo Roa Duterte o makapagpiyansa para ho sa kanyang pansamantalang paglaya mga kaboses. Kasi marami ho ang nagtatanong, mga kaboses, kung pwede nga bang makapag-bail si former President Rodrigo Roa Duterte at ano pa yung mga iba pa hong mga hakbang na pwedeng gawin ho mga kaboses. Laman rin ho dito sa artikulong ito yung mga hakbang na pwedeng gawin ng mga co-respondents mga kaboses ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi po, nababalita po mga kaboses na madadamay ho yung ibang kasama po ni former President Rodrigo Roa Duterte during his administration po mga kaboses. During his time po sa kanyang pag-upo bilang presidente ng bansang Pilipinas at pagpapatupad ho ng drug war mga kaboses. Maraming madadamay mga kaboses. Yun yung tinatawag ng mga correspondents na kasabwat sa pagpapatupad ng war on drugs mga kaboses, na mayroon ring kaso na crime against humanity. Now dito po kasi nakausap po ni Jarius Bundok mga kaboses yung ICC judge o former ICC judge na si Raul Pangalangan. Babasahin nun natin mga kaboses, pero bago yan, paki-like, subscribe, and share mga kaboses para marami po ang makakarinig sa balitang ito. Magandang balita ho ito mga kaboses, sa side po ng mga pamilyang Duterte. Kasi sabi ho rito sa artikulong ito, what are Rodrigo Duterte and co-respondents' options at the International Criminal Court? Can Duterte seek interim release? After all, his trial will begin 6 months from now on September 23rd, mga kaboses. 6 months from now on September 23rd. So, yung interim release ho na sinasabi rito, ito po yung katumbas ho ng bail dito ho sa ating bansa, mga kaboses, o piyansa. Yan po yung tawag doon sa ICC, interim release, mga kaboses. Ang sagot po dito, yes, he can. Former ICC Judge Raul Pangalangan said in an exclusive interview from Washington, D.C. early morning Tuesday. But ICC may have reservations due to bad experience. It granted Kenya President Uhuru Muigai Kenyatta provisional release. He did return for trial but witnesses against him vanished. ICC prosecutors withdrew charges of crimes against humanity. So, pwede ho mga kaboses na makapag-file ng si former President Rodrigo Roa Duterte ng piyansa. Pero po, meron pong reservation yung ICC kasi nga ho, based on experience ho nila, ito nga hong si Kenyatta, mga kaboses, ay hindi na bumalik pa after na makapagpiyansa mga kaboses. Lalo na ho, yung mga witnesses nawala na ho mga kaboses. At yung kaso na iyon ay nawala rin. Mga kaboses, hindi na natalakay. So yun yung mga risk na tinitingnan ng ICC. Pwede, pero, ngunit may pero. Mga kaboses. Kasi ayon nga sa ICC judge na si Raul Pangalangan, may karapatan si Duterte na humiling ng pansamantalang paglaya habang hinihintay nito ang paglilitis sa loob ng 6 na buwan. May ngunit, yun nga yung sinabi natin na may posibilidad na hindi ito pahintulutan ng ICC dahil sa masamang karanasan sa kaso ni dating Kenyan President Kenyatta. Kung saan nawala ang mga testigo matapos siyang bigyan ng provisional release, mga kaboses. Ngunit, highlight ho natin, bahagi ho ng karapatan pa rin ho ni former President Rodrigo Roa Duterte ang humiling ng interim release, mga kaboses. Maaari itong tanggihan ng ICC kung may pangamba na maaaring maapektuhan ng kaso. Halimbawa, kung may posibilidad na mawala ang mga testigo, mga kaboses, o ma-impluensyahan ho ang ebidensya. Ngunit again, karapatan ho niya, mga kaboses. Ayon po yan sa former ICC judge na si Raul
Pangalangan. Pangalawang katanungan ho, why is Duterte's trial 6 long months from now? Bakit raw ho ang tagal, no? Ito po yung katanungan ng iba kung bakit ho aabutin pa ho ng 6 na buwan. Sagot ho dito, mga kaboses, can Duterte strike a plea bargain? ICC rules make no mention of plea bargains such as those openly made in courts of some member states. Pangalangan handled one such case as president of a trial chamber. The prosecutors made no mention of plea bargaining, but it was obvious in the sequence of events and presentation of arguments, mga kaboses. Again po, ang paglilitis ho ni Duterte ay magsisimula pa sa September 23, 2025 dahil ang tatlong hukom ho, mga kaboses, na nagtakda ng petsa, mga kaboses, ay bahagi lamang ho ng pre-trial chamber. Ang kanilang tungkulin ho ay suriin ho ang mga paunang ebidensya, maglabas ng warat yung kinakailangan na tiyakin ho na tamang tawang inaresto. Ang permanenteng trial chamber po ang siyang magsasagawa ng actual ho na paglilitis. So, yung isinagawa hong una, mga kaboses, pre-trial pa lang ho yun, no? Pag-confirm kung talagang si Rodrigo Roa Duterte yung naaresto nila. Sa ICC, may tinatawag ho na pre-trial chamber na siyang nagsasalaw ng ebidensya bago ituloy ang paglilitis. Hindi ito nangangahulugan, mga kaboses, na ng pagkaantala, kundi bahagi raw ito ng normal na proseso upang matiyak, mga kaboses, ang upang matiyak na may sapat ho na batayan ang kaso. Yung tanong naman ho nga na makapag-plea bargain ba si Duterte, mga kaboses, wala hong provision ng ICC tungkol sa plea bargaining. Taliwas ho silang korte sa mga bansang kasapi nito. Subalit, ayon ho kay Pangalangan, maaring maganap ang isang ditwerang plea bargain, batay sa paraan ng papakita ng ebidensya ng prosecution, mga kaboses. Sa ilang mga kaso, maaaring magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng defenso at prosecution upang mapagaan ang sentensya kapalit ho ng pag-amin ng akusado. Bagamat hindi ito hayagang pinapayagan sa ICC, maaaring may mga paraan upang ipatupad ito ng hindi direktang tinatawag na plea bargain. Kasi dito sa Pilipinas, mga kaboses, yung plea bargain, yan po yung ginagawa po, mga kaboses, kung aaminin niya o aakuin niya yung kaso, mga kaboses, bababa po yung sentensya niya. Mga kaboses. Pero kung denial siya, magiging mananatili sa ganun yung proseso. Maghihintay talaga sa process, mga kaboses. Ngunit, kung makipag-plea bargain po si former President Rodrigo Roa Duterte, lalo na ho kapag aminin niya ho yung kinasasangkutan niyang kaso, may chance po yun na bababa po yung sentensya, mga kaboses, o mas mapapabilis po yung pagproseso, mga kaboses. Can Duterte's co-respondents now cause the filing of criminal charges against themselves in Philippine courts if only to elude ICC jurisdictions, mga kaboses? Sagot ho dito, ICC will determine if such case is genuine and moving in court, said Pangalangan, inquirer columnist. If ICC finds out the fakery, it can order arrest. Sa katanungan naman ho ito, mga kaboses, dahil ho, meron ho mga kapwa-akusado si former President Rodrigo Roa Duterte na dawit ho, mga kaboses, sa yun nga hong case sa crimes against humanity, mga kaboses, ay pinataw ho ng International Criminal Court kasi may mga kasabat raw si former President Rodrigo Roa Duterte, lalo na yung mga ibang opisyal ng gobyerno sa kanyang panahon. Mga kaboses, para ho hindi sila ma-aresto ho ng ICC, pwede nga bang sampahan ng kaso una yung mga co-accused, mga kaboses? Kasi kapag may kaso po sila dito sa local courts, wala na pong rights si ICC na kukuha sa taong yan. Mga kaboses, ayon ho kay Pangalangan, susuriin pa rin. Ngunit susuriin ng ICC kung ang kasong isinampa ay tunay at hindi fake, mga kaboses. Kung matuklasan ho na peke, mayroon pa rin pong dyan na po lalabas yung rights ng ICC if ever fake po yung final against sa kanila, mga kaboses. Isa ho sa mga patakaran ng ICC ay hindi ito makialam kung may makabuluhang kaso ng isinampa sa korte
ng isang bansa. Ano po mga kaboses? Gayon pa man, kung mapatunayan nga na ang kaso ay isinampa lamang upang takasan ng ICC, kasi meron pong ganon, kakasuhan ka dito para hindi na makialam yung ICC. Kaya ho, siguro, naging ground po ng pag-aresto ni former President Rodrigo Roa Duterte kasi po wala po siyang case dito. Kung may kaso po siya dito sa Pilipinas, mga kaboses, wala na pong jurisdiction yung ICC na humawak sa kaso dahil hawak po ng lokal na korte po ng ating bansa. Pero kung yun nga, kung mapatunayan po mga kaboses na habang yung mga co-accused nandito ba sa Pilipinas, kung nasampahan po sila ng kaso and napatunayan po na fake po yung mga kaso, pantakasan lang po yung ICC, talagang aarestuhin sila ng ICC, mga kaboses. At dito po, why Duterte trial 6 long months from now? Yun nga po yung sinabi natin kanina, yung regarding po mga kaboses na yun palang unang stage pa lang po yun to confirm po yung pre-trial chamber, mga kaboses, to confirm po kung yung identity nung akusado, mga kaboses. Now, pang-apat ho na tanong, mga kaboses, bakit walang kasong naisampa nga ba kay former President Rodrigo Roa Duterte, mga kaboses? To date, no criminal case has been filed in any Philippine court against Duterte for extrajudicial killings during his presidency. This implies failure of justice, so the ICC step in. Who's to blame? Sino ba mang mabiblame, mga kaboses, kung bakit wala pong naisampang kaso kay former President Rodrigo Roa Duterte? Retired Supreme Court Justice Antonio Carpo explains the elements of our justice system. Number 1 po, criminal investigation is conducted by PNP and NBI, both under control of the President. Pangalawang ground po kung bakit hindi ho nasampa ng kaso si former President Rodrigo Roa Duterte, preliminary investigation is by DOJ, under control pa rin po ng President. Number 3 is preparation and filing in court of criminal information is by DOJ, under control pa rin ho ng President. Prosecution of criminal cases by DOJ, under rin ho sa kontrol ng Presidente. Ikalima ho, promulgation of judgments is by the judiciary, which is not controlled by the President. Who's to blame that no criminal case has been filed in court until now against Duterte for the thousands of EJ case in 2016 to 2022? Sabi ho rito, when Duterte was President, no criminal case could be filed against him for 2 reasons. 1, he naturally never allowed himself to be investigated or criminally prosecuted by agencies under his control. 2, by jurisprudence, the President cannot be criminally sued while in office, mga kaboses. That's why, when Duterte was President, the Philippine government was unable and unwilling to investigate or sue Duterte for the thousands of AJ case. Yan po yung sabi ho ni Supreme Court Justice Antonio Carpio, mga kaboses. Ang sistema ng panghustisya ng Pilipinas ay nakasalalay sa mga ehensya sa ilalim ng executive branch na noon ay pinamumunuan po ni former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil dito, walang tunay na investigasyon o kaso na naisampa laban sa kanya habang nasa posisyon. Dahil dito, pumasok ng ICC, mga kaboses, upang magsagawa ng sariling investigation noong 2021. Ngunit, in March 2019, Duterte withdrew the Philippines from ICC. In March 2021, the Supreme Court affirmed that the Philippines was subject to the Rome Statute during ICC membership. Bernardo Guevara became Duterte's Justice Secretary April 2018. He is now Bongbong Marcos Solicitor General. Last March 14, Duterte's former Executive Secretary Salvador Medialdea entered his appearance at the ICC as Duterte's lead counsel. On March 17, Guevara recused from defending executive officials in an Supreme Court case against Duterte's ICC arrest. Guevara and Medialdea were law partners, mga kaboses. Kasi po, kung natatanan nyo, si OSG Guevara po, Solicitor General Guevara, nag-file po siya ng motion na hindi niya ho kayang ipagtanggol, mga kaboses, o i-represent yung gobyerno ngayon sa isinagawa hong proseso ng pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Meron po tayong vlog niyan. Paki-scroll po sa atin po mga video sa ating channel na ito, mga kaboses. Kahit tumatraso ang Pilipinas sa ICC, may bisa pa rin ho ang Rome Statute para sa mga krimen na naganap habang miyembro pa ang bansa. Dahil dito, maaaring ituloy ng ICC ang kaso laban kay Duterte at sa iba pang mga sangkot
sa umano'y extrajudicial killings. Yan po mga kaboses, yung laman, ano po mga kaboses, na mga posibleng gawin na ng kasama nila former President Rodrigo Roa Duterte at mismo si former President Rodrigo Roa Duterte. Kayo po mga kaboses, ano po yung reaksyon? Komento ho ninyo, i-comment nyo sa baba mga kaboses. God bless po sa inyong lahat and mabuhay po kayong lahat mga kaboses. Patuloy po tayong makialam, subscribe, like, and share po sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli po mga kaboses. Bye-bye.